makasalanan tayo eh. Eh ngayon, napakapalad natin, noon pa man, tayo ay pinili na ng Panginoon. Katulad nga po ng John 1:12 na sinasabi, ang sino man sa kanya ay manampalataya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kanino tayo mananampalataya? Wala pa tayong ginagawa. Hindi Wala pa pa tayo eh. nilikha, wala pa tayo. Hindi pa tayo nililikha, pero pinili na tayo. Purihin po ang Panginoon ngayong oras na ito, in this channel, Orasyon TV Broadcast. Ngayong hapon na ito ay magbibigay kami ng mga salita ng Diyos so that we will be nourished by the Word, because we have been believed, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out on the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. So, dadako tayo sa salita ng Diyos sa hapong ito, at dito sa libro ng Episo, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Episo, dito sa chapter 1, verse 3 up to 5. Babasahin ko po. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Bago palikahin ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At meron akong mga tatlong bagay dito na bigyan diin bago tayo i-discuss dito, para mabigyan diin ng mga tagapakinig natin online, on the Facebook, sa Messenger, na mabigyan tayo ng liwanag para tayo mabigyan din ng kapanatagan sa ating pamumuhay espiritual habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Ephesian Church, nagbibigay ng hindi lang parang, kundi this is a conclusive statement coming from St. Paul na sa mga believers sa Ephesian Church, na hindi sila dapat mabahala sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, para hindi sila mag-wave sa kanilang pinapaniwalaan na naibahagi sa kanila, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, tayo'y pinili ng Diyos, hindi pa nilikha ng Diyos ang mundo. Number 2, tayo ay ginawa niyang maging banal, hindi sa ating kakayahan, kundi nang dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At yun doon, gusto niya na magiging tayong banal na nabubuhay habang dito sa mundo, habang tayo ay nandito. Number 3, dito sa verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo sa kanyang layunin at kalooban. Number 3, tayo ay pinili niya. Yung una kanina, pinili niya tayo bago palikahin ang mundo. Pero dito, sa ikatlo, sa verse 5, pinili niya tayo, hindi iyong kaya natin papili o gusto natin, no? Pinili niya tayo sapagkat yon ang plano niya para sa atin. Pero hindi natin kaya magpapili sa Kanya kung wala si Kristo sa atin. Kaya nga, itong salita ni San Pablo, ang sulat ni San Pablo sa mga Epis, na nagbibigay tatag sa kanilang pananampalataya. Kasi maraming mga tao ngayon na parang kulang pa ang kanilang kapanatagan. Na sila ay naligtas, sila ay anak ng Diyos, sila ay nailista ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung minsan mayroong mga panahon na sila ay manglupaypay, nanghihina, nang dahil sa kulang sila ng kanilang pananampalataya. Pero ito, bibigyan natin ng diin ito para tayo ay makapag-move on, sapagkat maraming mga believers ngayon na, for example, mayroong mga dumating sa kanilang buhay na dumating na pagsubok sa kanila, and then ang ginagamit pa yung kapamilya, yung kasama sa church, yung mga ibang pamaraan ng kaaway. Makapag-isip sila na parang hindi sila naligtas. Parang hindi pa naisulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Parang hindi sila pinili ng Diyos. Pero sa aming pagpapatuloy, mga kapatid, sa mga nanood online, in my case, in my testimony, I will give you the fact
that you can trace, you can find a way na talagang maging matatag yung paniniwala nyo. Kasi kung minsan, kung hindi matatag sa ating isipan yung paniniwala natin, ay yun ang mga pamaraan ng dyablo para tayo ay mag-weave. Kaya nga, meron akong parating pinakikinggan na mga yung kanta na, yung bagong-bagong na kanta ngayon ni Megan Woods na I am a father's child. Tunay po na napakaganda ng ating topic ngayon dahil kasi dito nakita natin kung ano ang plano ng Diyos. Gusto niya magkaroon tayo ng assurance of salvation. At yun na nga, sabi nga ni Pastor, kapanatagan, kasiguraduhan, at kahalagahan na nakilala natin ang Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. Kasi nga, alam natin na tayo ay, sabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So dito ang nakita ko po ay yung pagpapalang espiritual. Ang ibig sabihin, hindi ito kayang ibigay ng kahit sino mang tao, kahit ng hari, presidente. Nang sanlibutan. O, nasa liputan, ayan. Kaya ang pagpapalang ito na ipinagkalob sa atin ng Panginoong espiritual ay talaga pong nakahanda para lamang sa mga pinili niya. At yung pinili niya na yon ay siya po ang namili, hindi po eleksyon ng mga tao, kundi yun na ang Diyos po ang namili kasama ng ating Panginoon Kristo at ng banal na Espiritu. Kaya napakapalad po natin dahil kasi nung pinili na po tayo bago palalangin ang sanlibutan, hindi pa tayo, kumbaga baka kahit na yung ating mga ninuno ay hindi pa na ipanganak. Pero purihin ng Diyos, tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos at kasama tayo dito sa mga pagpapalang espiritual na nakalaan para sa atin. Kaya napakaganda po ng sinabi po ni Pastor at yun na nga ay sinususugan ko lang or nag-agree po ako sa kanyang mga sinabi na napakaganda ng assurance na wag po tayong manlupaypay, wag tayong matakot, wag tayong mag-alinlangan. Dahil ang Diyos ay pinili na po tayo. Yun po ang ilagay natin sa ating puso na tayo ay binigyan na ng pagpapalang espiritual na sabi nga ni Pastor na isulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya napakaganda po ng mga pagpapalang ito. Ay, tuloy mo yan, Pastor, mamaya. Pero baka makalimutan ko ito makalimutan ko. Dito sa verse 3, pinili niya tayo bago nilikha ang mundo. Ito ang nagpapatunay na we are living by the grace of God kung si Kristo ang tinanggap natin. Bakit? Wala pa tayong ginagawa. Hindi Wala pa pa tayo nilikha. Wala pa tayo. Hindi pa nilikha ang mundo. Hindi pa nilikha ang lupa na wala pang alikabok. Kasi nung creation, alikabok ang pinagmulan ng tao. Tama. Tignan nyo, hindi pa tayo nililikha, pero pinili na tayo. Grasya ng Diyos. Number 2, baka makalimutan ko. Itong pagkabanal na. Hindi natin kaya magpakabanal na tayo lang. At sino, kahit kanino, sa sariling gawa kahit mo. saan, kahit sa anong simbahan, kahit anong church, kahit anong ministry, o kahit anong gagawin natin. Kasi ang alam ko noon, Pastora, ang sinasabi ng banal, yung nakakonsentrate na doon sa church, sa simbahan, katulad ng mga madre, yung mga ganyan, nasa kumbinto, yung mga ganyan. By works na yun. Yan man na tayo. Yun ang alam ko na pagkabanal. Yung pala hindi. Hindi tayo lang lumalayo doon sa sinabi ni Jesus nung araw, which is the greatest commandment, which is love your God with all your heart and love your neighbor. Yun na pala ang Dalawa lang, actually. yun lang pala ang dapat na gagawin ng tao na para maging banal. Hindi Kasi susunod na dun Susunod na yung hindi yung parang kabutihan pagkalap ko noon na kung parati ka sa church, parati ka sa sa Bible study, o yung prayer meeting, yung mga ganyan, yung suot mo, yung ganon. Parang yun ang alam ko ng pagkabanal. Na kung pananalita, hindi pala. Kasi kailangan masundan mo ang kalooban ng Diyos. Dito ang sinabi. Amen. Kalooban at layunin, masundan natin yun. Yun ang isa na requirements ng pagkabanal. At sa number 2, yung love your neighbor. Maganda yung reputasyon natin. Reputasyon sa kapaligiran natin, environment, neighbor natin, mga ganyan. Yun, banal na yun. Kasi, for example, if you are not a good testimony in your neighbor, that is another Hindi ka story. napapaniwalaan. Oo. Kaya nga tayo tinawag para magiging banal ayon sa kanyang kalooban, para kung makita tayo, ang mga tao na nakapalibot sila ay magpupuri sa Diyos. Amen. Kaya nga po, Wala na. napakapalad po natin bilang isang Kristiyano. Kahalin tulad po yan ng isang bata na napariwara. Ngayon itong batang ito, may kumupkup niya sa mabuting pamilya, binigyan ng pangalan, mga inadapt niya. Kasi tayo lahat, adopted tayong lahat Amen. Hindi po ba? Yes. Kung tutusin, demonyo naman, sa demonyo tayo talaga nung una ngayon, Makasalanan. makasalanan tayo ngayon, dahil nga ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay ginawad niya sa atin,
kumbaga inadapt niya tayo, ginawa niya tayo, naging anak tayo sa Kanya. Napakapalad natin bilang mga anak ng Panginoon dahil nga, gaya na sabi mo, Pastor, na noon pa man, tayo ay inadapt na, pinili na ng Panginoon. He had chosen us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ang masasabi ko lang po, tayo ay magiging banal sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Hindi tayo magiging banal kung wala si Jesucristo sa buhay natin. Tama. Kaya iyon ang pinaka nakita ko po dito, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. So tayo, katulad nga po ng John 1:12 na sinasabi, ang sino mang sa kanya ay manampalataya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kanino tayo mananampalataya? Paano tayo magiging anak ng Diyos kung di natin kilala si Jesucristo? Kaya Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya kinakailangan, ito ang number 1 na requirements, makilala natin si Jesucristo, manampalataya tayo sa Kanya, para maging anak tayo ng Diyos. At dahil nga doon sa ating pananampalataya, kaya alam na ng Diyos na tayo ay nananampalataya, kaya tayo ay napili na. Kilala na tayo ng Panginoon bago palalangin ng sanlibutan dahil alam niya na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At tayo ay kabilang sa mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay naging banal dahil sa ginawa ng ating Panginoon na matay sa krus, ibinuhos ang kanyang dugo sa ating mga kasalanan, kaya tayo naging malinis at naging banal. At ang katwiran o ang kabanalan ng ating Panginoon ang nakikita ng Diyos Ama sa atin. Kaya tayo kahit makasalanan, dahil sa ginawa at sakripisyo ng kanyang anak na si Jesus, tayo ay naging malinis, tayo ay naging banal dahil nakilala tayo natin ang ating Panginoon at tinanggap natin ang regalong iyon ng ating Panginoon. So, tunay na napakabuti nating Panginoong Diyos dahil nga bagamat hindi pa man tayo nililikha, kumbaga, before the foundation of the earth, nandun na siya, na pinili na niya tayo para maging anak niya. So, sabi nga kung titignan natin sa normal na sa mga sanlibutan na termino, kung ano yung mamanahin ng tunay na anak, mamanahin dun ng adopted. Amen. Yes. Kasi nga inadapt siya Legit na siya. Oh, legit na siya. So, ganun din sa atin. We are adopted, pero we are legit na tayo na anak ng Panginoong Diyos. So, ano man ang sa Kanya, sa atin na rin. So, tunay na yun ang spiritual blessings. So sa mga kapatid na mga nakikinig online, nanonood, sana ito makapagbigay ng katatagan ng iyong pananampalataya sapagkat hindi pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, hindi pa nilikha ang Diyos ang sanlibutan, ang langit at ang lupa, tayo na ay pinili. Tayo na ay pinili. So, you are blessed enough because you are chosen by the Lord. After that, tayo ay maging banal. Bakit? Sapagkat ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo nang dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, tayo ay maging banal. Hindi yung gawain natin na magaganda, hindi na yung gawain na mga kaya ng tao na gawin, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Number 3, ito ang pinakahuli. Bakit tayo ay pinili? Bakit tayo ay naging banal? Sapagkat merong layunin ang Diyos, sapagkat gusto niya na tayo ay lulugar o kaya gagawa ng kanyang kalooban. Kaya nga, merong mga pumunta kay Lord, di ba Nagpapagaling kami sa pangalan mo. Gumagawa ng himala. Pero sabi ng ating Panginoon, lumayo kayo, hindi kayo kilala. Sapagkat hindi nila ginagawa ng kalooban ng Diyos. Ang ginagawa nila, yung kalooban nila. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya. Hindi. Panginoon. Kaya nga dito, maliligtas. number 1, sa pinili Kanya. tayo. Number 2, ginawa tayong banal ng dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo. And number 3 is para gagawin ang kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin. So, sa inyo na naman sa sunod na ang programang Orasyon! para gagaling, para makinig